Article 1177. The creditors, after having pursued the property and possession of the debtor to satisfy their claims, may exercise all the rights and bring all the actions of the latter for the same purpose, save those which are inherent in his person. They may also impugn the acts which the debtor may have done to defraud them. Ang binabanggit ng Article 1177 ay tungkol sa mga remedies na available sa creditor in case ayaw magbayad ang debtor. So, una, pursued the property in possession of the debtor. So, unang pwedeng gawin ng creditor is habulin yung mga properties ng debtor, except those exempt by law. So, except na lang sa hindi pwedeng kunin ayon sa batas. Second, exercise all the rights and bring all the action of the latter for the same purpose, save those which are inherent in his person. So, this is referred to as action subrogatoria. Action subrogatoria ay isang legal action kung saan yung creditor ay pwedeng habulin ang mga may utang sa debtor, except na lang those inherent in his person. So, yung mga personal sa debtor gaya ng right to marry or file annulment, parental right, right to claim for moral damages at madami pang iba. To illustrate, si A may utang siya kay D. And then itong si D may utang kay C. Ngayon, sinisingil ni C si D. Kaso itong si D makunat, ayaw magbayad. Kaya itong si C, nag-file siya ng kaso sa court laban kay D para maningil. So, pwede niyang hingin sa court na utusan si A na wag mo na magbayad kay D. Kung manalo si C sa kaso, pwedeng iutos ng court na itong si A kay C na siya magbabayad. So, yung right to collect ni D, mapupunta na kay C. Yun yung aksyon subrogatoria. Third, impugn the acts which the debtor may have done to defraud them. So, action pauliana, ito ay last remedy ng creditor. Kaya bago niya ito magamit, dapat na-exercise niya muna yung first and second remedy. Action pauliana ay isang legal action na pwedeng gamitin ng creditor para i-impugn, ibig sabihin, questionin, or i-rescind, ibig sabihin, ipawalang bisa ang acts or mga transaction na ginawa ng debtor para lokohin ang mga creditors. So for example, etong si D, umutang siya ng 1 million kay C. So para makaiwas na makuha yung property niya, ibinenta ni D ang nag-iisa niyang ari-arian which is house and lot dito kay B. And itong si B in bad faith siya. So alam niya na ang reason ng bentahan ay para dayain itong si C, para maitago yung property at hindi na mahabol ni C. In this case, si C, pwede niyang hingin sa court na ipawalang bisa, iparescind ang bentahan ng house and lot. Kapag napawalang bisa na sa court ang bentahan at naibalik na kay D ang house and lot, pwede nang humiling si C sa court na ipa-attach ang property, meaning i-reserve yung property para hindi na maibenta o mailipat ni D. And then yung court sheriff, ibebenta sa public auction yung property at yung kikitain sa mapagbebentahan ang gagamitin para bayaran si C. So for example, ganun pa rin. Si D nangutang kay C ng 1 million. And then ayaw niya magbayad kaya ibinenta niya yung property niya kay B. Pero itong si B, binili niya yung property in good faith. So yung action pauliana na remedy, available pa ba in this case? So the answer is no kasi si B, binili niya yung property in good faith.
Paano naman kung ganon, ganto? Si D ang ginawa, dinonate kay B yung property. So, available bang remedy tong action Pauliana? So, the answer is yes. Kasi, kung iisipin natin, wala siyang pangbayad kay C, pero meron siyang pang-donate. So, ginawa niya lang yon, dinonate niya lang yung property para i-defraud, so lokohin itong ating creditor para hindi siya makapagbayad.